TCL 40 o 43 inches yata ito. So ang problema nito ay power on natin. Yeah. So white lang ano. White screen lang siya. Hindi lumalabas yung logo niyang TCL. Pero minsan pag unang bukas mo diyan, may lumalabas diyan na TCL. Tapos dahan-dahan siyang nagbablangko. Parang nagpo-protect siya. So sabi ng may-ari nito, mayroon na rin daw itong guhit. Pero hindi ko pa nakikita yung guhit na sinasabi niya. Okay, buksan natin. TCL lang tatak. Okay, so ito yung model niya. 43. TCL 43 inches. Okay, ito na buksan na natin. Bali yan yung power supply niya. Tapos mayroon siyang tikon. Ito naman yung tikon niya. Yan yung board number niya. Tapos yung mainboard niya ay ganito naman. Okay, so ang issue nito ay display. So una natin gagawin dito, check natin yung supply. Kung present pa yung mga supply dito sa kanyang tikon or nagsa-shutdown or nagpo-protect na. Kadalasan kasi niyan protect pag may damage yung ating glass. Okay, so nakasaksak na yan. Power on natin. Tapos check natin yung BGH niya dito. Ayun, mayroon siyang BGH, so may BGH siya. BGL niya mayroon din negative 10. Okay, so may supply naman yung DC to DC niya. Check natin kung ano ang display nito, kung white pa rin ang display nito. So white screen, ano, white screen siya, pero hindi nagpo-protect yung DC to DC niya. Hindi nagsa-shutdown pero white screen ng display niya. Okay, so susunod natin gagawin dito, dahil may supply naman yung DC to DC, hindi naman nagpo-protect. Okay, so na-execute na natin yung unit. Tinanggal natin yung ribbon, kinabit natin, wala pa rin. So nag-blocking tayo dito, wala pa rin, blanco pa rin siya. Tinanggal natin ito. Nag-block tayo dito, blanco pa rin yung screen. Nag-remove tayo nito, kinabit natin to, blanco pa rin. So lahat ginawa na natin, set up dito sa remove ribbon, blocking ng ribbon. Nag-block tayo, magkabilaan, walang pagbabago, ano. So gagawin natin dito, yan, nakabukas pa siya, no? So check natin yung kanyang supply, yung swapping voltage nito, yung add even niya. Kasi ito hindi pa ito na modify. So check natin kung nagpa-function ba yung operation ng add even nito. Kasi pag hindi nagpa-function yung operation ng add even nito, maaaring may problema ito sa tikon. Kaya hindi nagno-normal yung display. So makikita natin is T1 dito, LC1, LC2, LC1, 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 ano, parehas LC1 ang nakasulat, pero dapat yung isa yata dito LC2. Nagkamali lang siguro. So ito, test natin to. So makikita natin yung supply niya dito, 25, ano. So fix yung 25 niya, hindi nagbabago. Ibig sabihin, hindi nagpa-function yung swapping voltage natin. No, hindi nagpa-function. So ito yung LC1 din natin. So nagtataka tayo bakit puro LC1 ang nakasulat sa kanyang test point. Yun, no, negative 10. Hindi rin nagsa-swapping voltage or nagpapalit-palit. So negative 10 lang din siya. Okay, so ibig sabihin hindi nag-ooperate yung kanyang add even signal. Ito, signal natin dito 10, negative 10, ano, kita nyo, negative 10. Check natin dito, ganun din, negative 10 din dito. Okay, so hindi nagpa-function yung kanyang swapping voltage, naka-fix lang siya, pero may supply tayo rito, ano, BGH.
May BGH tayo dito. Yan, 25. Yan o. So, BGL niya ito. Yan, negative 10. Okay rin ano. So, nakatawid dito yung negative 10 natin sa LC1 natin. Sa LC2 natin, 25. Tapos, yung supply ng signal natin, negative 10. So parang may mali yata sa operation ng ating swapping voltage. Hindi nagpa-function yung operation nito. So try natin magpalit ng isang T-con. Hanap muna tayo ng T-con. Try natin kung tama ba yung hinala natin na may problema yung T-con nito. Okay? Hanap muna tayo. Okay, so ito nakahanap tayo. Parehas naman siguro. Ayun, parehas na siya, no? So, try natin ito. Parehas number. Parehas lang din ang number. Okay, try natin. Titingnan natin kung T-con ang issue nito. Okay, so ito na. Pinalitan na natin. Bali, ito yung original niya. Ito yung pinalit natin. Yung sa atin. Power on ko lang. Check natin ngayon yung kanyang DC to DC. Titingnan natin kung mayroon itong DC to DC, ano. Sana ba? Yun. So, makikita natin dito. Yun, no? O, nagpa-function yung swapping voltage niya, no? Okay. Yan, nagpapalit-palit siya. So, nakalagay din dito, LC1, LC1 din, ano? Hindi siya LC1, LC2. So tama nga yung printed doon sa una. Ganun din ito. Nagsaswapping din ito. Yan. Okay. So check natin yung signal natin. Ito yung mga signal natin dito. Ito HC1, ano? Yep. Yung signal natin 2.1 lang, oh. Yung mga clock signal niya. Oh, 2.1 lang, oh. Diba? Kanina nung nagsukat tayo sa isa ay 10, ano? Negative 10 ang lumabas dito. So hindi talaga nagpa-function yung operation ng swapping voltage niya or yung kanyang signal sa clock signal. So parang nag-lock yung clock signal niya, no? Hindi nagpa-function. Okay. So normal ang supply, nagso-swapping voltage na siya. Okay, yun, oh, may display na nga siya, oh. Yun. Buti na lang mayroon tayong T-con na isa pang testing. Lagyan natin ng video. Lagyan natin ng signal. Okay, ayan, may palabas na siya. So, mayroon na ring guhit yung screen nito. Yun, no? Isa, dalawa, tatlo. So, sabi ng may-ari, may guhit na rin daw yan. Pero, may display pa daw. So, ngayon, nagkaroon na siya ng picture. Dahil doon sa ginawa natin, ano, nagpalit tayo ng T-con. So, T-con lang ang naging problema niya. Kaya nawala yung display niya. At minsan mayroon at minsan wala. Okay? Okay. So ayos na siya, no? Hindi na nawala yung display niya. CL 43 inches. Akala natin panel issue. Nung chinek natin ay okay pala yung panel pa niya. Pero yung isang side nito naka-tape method na rin, ano? Yung isang side niya hindi pa naka-tape method. Kaya lang bumigay yung T-con niya. So ito yung original na T-con niya. So may extra pa tayong isa pala. May isa pa tayong extra bukod dun sa kinabit natin. So parehas din yung number nito. Okay, so may extra pa tayong isa para sa mga ganitong modelo. Okay? So yan, okay na siya. So tatago muna natin tong isa natin, baka nagkaroon din ng problema. Mayroon pa tayong kamalit. Ito, final test natin tong TCL natin.
na pinalitan natin ng T-Con. Yan, lumalabas na yung logo niya. Okay, ang pangit ng signal natin. Yan. So, okay na yung display nito. Hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video. So, ganun lang pag nag-check tayo ng T-Con. Kung hindi makuha or mas maigi kung unahin nyo muna yung check ng voltage, no? Bago kayo mag-tape method. Kasi minsan nauna kasi yung tape method bago mag-voltage check. Kaya minsan umahaba yung video natin. Okay, so sa ginawa natin kanina ay inuna natin yung tape method. Kaya hindi natin nadali. Pala ang problema pala nito, hindi na nagpa-function yung signal na nanggagaling dito. Pati yung add even natin ay hindi na rin gumagana. Okay, so nung nagpalit tayo nito, nagnormal yung unit natin. Okay na siya.